Alright, so ngayon, ang pag-uusapan natin ayun nga, ang pag-uusapan nga natin ay ang katangian at ang layunin ng Ebanghelyo ni Juan. So binasa natin, ang kaganda, alam niyo napakaganda dito sa aklat ng Juan kasi among all the four gospels, no, doon sa apat na gospels, siya lang yung merong malinaw na sinabi na ito yung dahilan kung bakit ko sinulat tong aklat na to. Meron siyang malinaw-nilinaw niya kung ano yung intention ng book na ito. Ano yung sinabi doon? Sabi niya, ito ay nasulat. Nasa aklat na ito isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sumampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, the question at hand, pag-uusapan po natin ngayon, at ito rin tatanong mo rin to sa katabi mo, sino si Jesus para sa iyo? Sino si Jesus para sa iyo? Bakit? Napaka-crucial na itong tanong na to. Kasi, sino si Jesus para sa iyo? At kung ano yung pagkakakilala mo kay Jesus, yun nga ba si Kristo? Yun nga ba si Kristo? Tama ba yung pagkakakilala mo kay Kristo? Tama ba yung pagkakaunawa mo kung sino siya? Tama? Bakit? Kasi kung paano tayo mamumuhay ay nakasalalay sa kung ano yung pagkakakilala natin kay Kristo. Kung si Kristo ay kung ano yung katotohanan na sinasabi ng salita niya na nakasulat dito, kung totoo nga na siya yon, siya ay karapat-dapat sambahin, parangalan, bawat minuto, bawat oras, bawat desisyon, maliit man o malaki sa buhay natin, dapat siya yung nasusunod. Amen po. Pero, kung hindi naman totoo to, yung sinasabi patungkol kay Jesus, naglolokohan lang tayo dito, mag-uwian na tayo. Amen po? So mahalaga to. Kung hindi totoo yun, fraud pala yung pinag-uusapan natin. Nag-uutuan lang tayo. So, bilang pasimula, yung aklat po ni Juan, ito nga sabi ko kanina, no? Napaka-specific, di ba? Hindi general. Kasi pwede man tanong yung tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba kay Jesus? Pwede ba sabihin, ay, oo naman. Naniniwala ako kay Jesus. Okay. That's yun yung generic, di ba? Yun yung normal. Okay, naniniwala kay Jesus. Ngayon, ano yung paniniwala mo tungkol kay Jesus? Most likely, oo nga, no? Oo nga, no? Ano nga ba yung paniniwala natin tungkol kay Jesus? Ngayon, si John, malinaw. Hindi generic yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, maniwala tayo, ang specific na goal ng gospel niya ay maniwala tayo na ano daw? Si Kristo, maniwala tayo na si Jesus, si Jesus nga ang Kristo, or ibig sabihin, Messiah, tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tagapagligtas, siya ay Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan yung goal ni John. So, ang Ebanghelyo ni Juan ay masusing pinili at makahulugang salaysay ng isang nakasaksi. Siya mismo yung nakakita. Nakasaksi kay Jesus at ng kanyang ministeryo na isinulat para manampalataya na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pagsampalataya natin sa Kanya. So isang mabilis lang, ito ay kung gusto niyo yung mga nagte-take notes, no? Ito maraming way kung paano in-outline yung Book of John. Pero as for my study, sa pagbabasa ko po ng buong Book of John, ganito ko po siya in-outline. Yung first part ay mula sa chapter 1, verse 1 hanggang 18. Ito yung mga paunang salita lang, kumbaga intro ni John, na ang gusto niyang sabihin, ang anak ng Diyos, pinapakilala lang ang anak ng Diyos, si Jesus bilang anak ng Diyos. At siya yung paksa ng pananampalataya. Kung dapat
Kung meron man daw tayong meron man tayong pinapanampalatayanan, dapat si Jesus yon. Hindi ibang tao, hindi ibang Diyos, hindi sila Baal, hindi sila Krishna, hindi sila Buddha, hindi sila Allah. Si Jesus, siya yung paksa. Yun yung first part. Second part, ito po ay mag-uumpisa sa chapter 1 verse 19 hanggang chapter 12 verse 50. Ito naman ay patotoo ng pananampalataya sa anak ng Diyos. O makikita natin yan sa chapter 1 verse 41. Ano sinabi doon? Kaya sinabi ko sa inyo, magdala kayo ng Bible niyo eh. Chapter 1 verse 41. Sinabi dito, kinaumagahan, hinanap ka agad ni Andres, ang kapatid niyang si Simon, at sinabi niya, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin nun ay Kristo. Natagpuan na namin ang Mesiyas. Yun yung patotoo niya. Nakita na namin. Actually, it's also divided, no? Under that, dun sa patotoo na yun nga. Una, yung mula chapter 1, verse 19 hanggang chapter 4, verse 54. Ito yung, nung unang nakita ng mga tao, yung mga miracles, yung mga milagro na ginagawa ni Jesus, agad-agad, maraming sumampalataya kay Jesus. Uy, magic! Ang galing nun ah! Ganon. So, na-amaze sila. So, sumampalataya sila kay Jesus. Pero, makikita natin na yung second part nun, mula chapter 5, verse 1 hanggang chapter 12, verse 50, after nun, yung ibang tinuro na ni Jesus, marami nang umalis. Marami nang, ay, hindi ata yan yun, hindi yan yun. Hindi totoo yan. Maraming hindi na ulit sumampalataya. Okay, yung third part naman ay mula chapter 13, verse 1 hanggang chapter 17, verse 26. Ito naman ay yung mga pagtuturo ni Jesus, pagtuturo ng anak ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Naman siya, ito naman yung mga lectures niya, mga teaching. Umpisa na sa chapter 13, verse 1, yung highlight. Bago sumapit ang pista ng paglagpas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo. At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Tanong mo yung katabi mo, kapatid, sumusunod ka na ba kay Kristo? Kasi kung oo, mahal na mahal ka niya. Yun. Alright, so next part po ay mula chapter 18, verse 1 hanggang chapter 19, verse 42. Ito naman yung mga trahedyang nangyayari sa hindi pagsampalataya sa anak ng Diyos. So, ang pinaka-highlight niyan ay dun sa chapter 19, verse 15. Sinabi doon, nagsigawan ng mga Hudyo, sabi, patayin siya, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang hari nyo? Sumagot ang mga namamahalang pari, wala kaming ibang hari kundi ang emperador. So hindi sila sumasampalataya. Ang hari lang naman na yung emperador. Wala yung Jesus na yan. Okay, yun yung next part. Next part, second to the last part is mula chapter 20 verse 1 hanggang 31. Ito naman ay yung katagumpayan ng anak ng Diyos, which is highlighted sa chapter 20 verse 28, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ito na yung si Tomas na yung si Apostol Tomas na yung nagsabi, Panginoon ko, Diyos ko. Okay, so sumampalataya na siya. Bakit? Nakita na si Jesus. Muling nabuhay si Jesus. Dadaanan ulit natin yung mga yan ngayon, mamaya, at sa mga darating pang weeks. So yung last part, ito yung mga pahuling salita naman mula chapter 21, verse 1 hanggang 25. Mga pahuling salita, epilogue, or ito naman yung pagpapanumbalik kay Pedro at sinabi kung ano yung tungkulin ni Juan. Chapter 21, verse 17, makikita naman natin yan doon. Ang sabi doon, sa ikatlong ulit, sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako?
Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Okay. So, ano lang yun? Isang mabilis na outline ng Book of John o ng Gospel of John. So, isa pang note, part pa rin po ito ng intro. So, ang Book of John, ang kagandahan dito, sabi, yung ano ko nga dito, pwede kang lumusong lang, pwede kang sumisid. Ano yung ibig sabihin ko dito? Meron ditong mga simpleng truth, kagaya ng John 3:16. Karamihan alam natin yan. Diyan natin makikita yun. John 3:16. Sabi naman, sabay-sabay, for God, so that who? Diba? Simple. Meron dito mga nakasaad na parang kahit bata kayang intindihin. Diba? Kahit bata kayang sumisid. Pero meron ding mga katotohanan dito na pwede tayong sumisid, pwede tayong magpakalalim. So, ang ibig sabihin lang dito, kung nasan man tayo sa area ng pagdating sa area ng spirituality o pananampalataya, kung nasaan ka man, ikaw ay nag-uumpisa ka pa lang, bago kung Kristiyano ka pa lang, merong ditong para sa'yo. At kung ikaw naman ay sobrang lalim, matagal ka ng Christian, meron ding sinulat si John para sa'yo. Excited? Excited? Okay. So first point, ang ebanghelyo ni Juan, ito daw po ay piling sulat patungkol sa pagkatao at ministeryo ni Jesus. So question, meron po akong tanong sa inyo, hindi ba kayo nagtataka, bakit may 4 na gospel? Bakit kailangan may Matthew, may Mark, may Luke, may John? Bakit hindi isa na lang? May nakapagtanong na po ba nun sa inyo? Bakit di pwedeng isa na lang? At take note, bakit gospel? Bakit ebanghelyo? Bakit hindi talambuhay or biography ni Jesus na ni-record mula sa pagkapanganak niya hanggang sa pagkamatay niya, hanggang sa muling yung sunod-sunod na nangyari sa buhay niya? Bakit hindi ang documentary ni Jesus? Bakit ang ebanghelyo ni ganito? Kasi nga, ito po ay hindi siya talambuhay. Bale, mapapansin natin, meron pong 4 na gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Yung unang 3 doon, yung Mateo, yung Mark, at yung Lucas, ang tawag po doon ay synoptic gospels. Synoptic meaning, parang iisa yung view na pinanggalingan nila. Parang magkakaiba lang sila ng audience na gustong pag-share nun. Iba yung makikinig o iba yung sinusulatan nila. Kaya meron silang mga specific na areas tungkol sa buhay ni Jesus na gusto nilang i-specify. For example, si Matthew. Sino si Matthew? Siya ay apostol ni Jesus. Dati siyang maniningil ng buwis, 'di ba? So ngayon, ang audience ni Matthew ay mga Hudyo. Yung mga Hudyo, yun yung sinusulatan niya. At ano yung message niya? Ine-emphasize niya na si Jesus, yung hari ng mga Hudyo o hari ng Israel. Pangalawa naman, si Mark. Sino si Mark? Si Mark ay base sa church, pag-aaral ng church history. Si Mark daw po ay disciple naman siya ni Peter. Siya ay kasama ni Apostol Pedro sa pagmi-ministry. So sino naman yung audience niya? 2 actually, Gentiles at mga Romans. Pero primarily Romans yung sinusulatan niya. So ano naman yung goal ni Mark sa pagsulat nito? Ipakita na si Jesus, siya yung anak ng tao. Anak ng tao na naparito para maglingkod at para mag-alay ng kanyang buhay sa tao. Pangatlo, si Luke. Ano naman si Luke? Si Luke he is a doctor. Sabi-sabi naman, kasama siya ni Apostol Paul o ni Apostol Pablo sa kanyang ministry. So, sino naman yung audience ni Luke?
Actually, ano siya, medyo specific. Kapag tinignan niyo yung Luke chapter 1, meron siyang specific na tao. Sino? Si Theophilus. O si Theophilo sa Tagalog. At ang ini-emphasize naman ni Luke, siya yung tagapagligtas. Ngayon, the book of John, kagaya sabi ko kanina, ano yung goal ni John? Maniwala tayo na. By the way, ang audience ni John, ito yung kakaiba. Lahat. Lahat ng mananampalataya. Yun yung audience niya. Mapa-Hudyo, mapa-Hentil, mapa-Romano ka man, mapa-Pinoy. Tayo yung audience ng book of John. Lahat. At ano yung goal niya? Ang goal niya ay maniwala tayo para sumampalataya tayo kay Jesus na siya yung Kristo, siya yung tagapagligtas, siya yung Diyos, siya yung anak ng Diyos. Actually, yung highlight niya, siya yung anak ng Diyos. So, ito ilang characteristics no, ng Book of John. So, ang Book of John po, kapag kinumpare mo siya sa ibang gospel, 93% ng Book of John ay original content. Wala siyang pinagkopyahan. Wala siyang, hindi niya kinopya sa ibang gospels. Unlike yung ano. Kaya nga, sabi dito, di ba yung binasa natin kanina, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya na hindi isinulat sa aklat na to. So, hindi niya na sinulat. Para siguro, hindi ko na kailangan ulitin yun kasi nasabi naman na yun ng iba eh. Gets? Nasabi hindi ko na siya kailangan ulitin kasi may mga nagsulat na nun, may mga nasabi na, baka sabi niya parang, redundant. So, siguro naghanap siya ng ibang angle kung paano niya at paanong atake yung gagawin niya naman. Ang Book of John, nasulat siya around 80 to 90 AD. So, medyo mahaba-habang mahaba-habang interval. Si Jesus, pinako siya around 33 AD, di ba? According sa studies, around 33 AD, pinako siya, namatay, nilibing, muling nabuhay, at umakyat sa langit, at mga 33 AD yun. So this is like more or less, give or take, mga 50 years after ng pag-akyat ni Jesus sa langit. No? So 80 AD, 80 to 90 AD. Isa pang characteristics ng Book of John, nakakaiba sa ibang gospel. Nag-umpisa siya sa eternity. Anong John chapter 1 verse 1, nung umpisa pa, nung pasimula, andun na ang Diyos, di ba? And then, nang pasimula na ro na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So nag-start siya sa eternity. Hindi sa pagkapanganak ni Jesus, di ba? Hindi sa unlike kagaya nila Luke, di ba? Ni-record niya yung pagkapanganak ni Jesus, pagpunta nila sa Bethlehem. So, basically, pinapakilala agad ni John na si Jesus, ando na siya nung umpisa at siya din yung manlilikha. Kasama siya dun sa naglikha. Okay? So, isa pang characteristics, ito naman yung mga hindi naman isinama ni John sa gospel niya. Una, yun nga, sabi ko, kapanganakan ni Jesus, yung binautismohan sa Jesus, tapos yung tinempt siya, di ba, wala na yun, hindi niya na sinama yun. Listahan ng 12 disciples, hindi niya na sinama. Pagpapalayas ng demonyo, hindi niya na rin sinama yun. Yung mga parables, o yung mga pagtuturo ni Jesus in parables, except sa John chapter 10 verse 1 to 6. Ito naman yung yung parable ng yung ako yung pintuan, ako yung mabuting shepherd. Diba? Ako yung mabuting pastol. Yan, yun lang yung parable na binanggit niya. Isa pa, sinabi niya sinabi ni John na nakita niya yung kaluwalhatian ni Jesus. Pero hindi niya binanggit yung tungkol sa yung umakyat sila, yung pagbabagong anyo ni Jesus, no? Yung andun si Moses, si Elijah, hindi niya binanggit yon. Hindi niya na sinama yon. Nasa ibang gospel yon. So, pero, ang interesting doon, andun siya nun. Kasama siya nun. Isa siya sa kasama ni Jesus nun. Tulog nga lang siya. Di ba?
Kagaya nung dalawang kasama niya, si Peter at si James. Tulog sila lahat. No? Pinagsabi ni Jesus, mag-pray kayo. 'Di ba? 'Di ba? Sleeping like a baby. Speak of sleeping like a baby, no? Naalala ko sabi ni Mrs. Parang hindi daw totoo yun eh. Parang pag sleeping like a baby, yung parang sobrang himbing ng tulog. Ano. Kasi kay baby kay hindi ganun. Pagising-gising si baby. Alam mo yan? Anyway, that's beside my point. So, next na hindi sinama ni John, sinama niya yung pangako ni Jesus. Di ba yung pangako ni Jesus na meron tayong lugar, na may inihandang lugar si Jesus sa langit para sa atin. Pero, hindi niya na sinama yung mahabang yung mga prophetic na discourse or yung Olivet discourse, yung sinabi ni Jesus, like sa Matthew 24, ito yung mga mangyayari, may mga parating na ganito. Hindi niya na sinama yun. Isa pa, sinama ni Jesus yung kaganapan nung pinagkanulo si Jesus, yung time na nasa upper room sila, 'di ba? Pero hindi niya na sinama yung Lord's Supper o yung huling hapunan, hindi niya sinama 'yon. Ang ginawa niya ay yung detail kung anong nangyari noon. Pero yung mismong event na si Jesus nag-break ng bread, hindi niya sinama. Ito pa, hindi sinama ni Jesus yung paghihirap ni Jesus, hindi sinama ni John yung paghihirap ni Jesus nung siya ay nasa garden, 'di ba? Yung nagpe-pray si Jesus, yung si Jesus daw ay nagpawis na ng dugo, yung gabi na bago siya i-crucify, yung bago siya uliin. Pero alam niyo kung ano yung sinama ni John? Yung pagtagpas ni Peter dun sa tenga. Dun sa tenga nung isang alagad, no? Parang no? Parang distract niya ata sa mga, parang dinidis niya yung mga niya. Hindi, anyway. Yan, yung pagtagpas ni Pedro sa tenga nung isang Roman soldier. At ito pa, sinama ni John yung pinasabi ni Mary, pinasabi ni Jesus pala kay Mary na aakyat si Jesus sa Ama. So, 'di ba pinasabi ni Jesus 'yun. Sabihin mo kay Mary, sabihin mo sa mga alagad ko na aakyat ako sa aking Ama. Pero hindi niya na sinama yung mismong pag-akyat ni Jesus sa langit. Nasa ibang gospel 'yon, no? Lalo sa Acts. So, doon makikita 'yon. Hindi na sinama. So, ito naman yung mga unique o yung mga kakaibang katangian na makikita natin sa Book of John. Una, yun nga, yung paninindigan ni John na si Jesus ay Diyos at manlilikha. Chapter 1, verse 2 and 3, yun sinabi doon. Pangalawa, na katangian, ini-emphasize ni John na si Jesus, siya yung anak ng Diyos. Di ba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, yung emphasize doon, no? So, sa pangatlo naman, siya lang yung nag-record nung unang miracle na ginawa ni Jesus. Ano yon? Yung tubig, ginawa niyang wine. So, yun yung isang sa kanya. At, nasa chapter 2, verse 1 to 11 naman yon yung miracle na yon. Ito ba yung isang sinama ni John na siya lang yung meron? Ito yung mga binabanggit natin ha. Ito yung siya lang yung meron. Yung interview ni Jesus kay Nicodemus o yung Pariseo at yung sa babaeng Samaritana, yung nasa well, yung nasa balon. Siya lang yung meron noon. Ito ba, yung mga pinagaling ni Jesus. Sa ibang gospel naman, nandun din yung ibang pinagaling ni Jesus. Pero ito lang yung mga sinama ni John. Una, yung pagpapagaling ni Jesus dun sa anak ng opisyales. Di ba, mayroong isang opisyales. Nasa John chapter 4, verse 46 to 54. Pangalawa, yung paralitiko, yung nasa Bethesda. Alam niyo yung story na yung pag kinaukaw yung tubig ng anghel, kailangan kung sino yung unang tatalon, siya yung gagaling. So siya lang yung meron noon. At isa pa yung lalaking pinanganak na bulag.
Yung mula, since birth, bulag na yung ano na yon, tapos pinagaling ni Jesus. Siya lang din yung meron nun. Okay, so, ito pa, yung si John yung meron. Yung pagbuhay ni Jesus kay Lazarus. Siya lang din meron nun. Nasa chapter 11, verse 1 to 44. Isa pa, yung paghugas ni Jesus sa paa ng mga alagad niya. Chapter 13, verse 1 to 20. Next, na siya lang din meron, yung pagtuturo naman ni Jesus. Yun nga, yung sabi ko sa inyo kanina, yung pagtuturo ni Jesus nung sila ay nasa upper room. At yung sinabi din ni Jesus doon na bababa sa inyo, yung pangako ng banal na spirito, yung promise na one day, ang Holy Spirit ay bababa sa inyo, siya lang din meron nun. At ito, yung pinakamahabang prayer ni Jesus, siya lang din nag-record nun. Sa John chapter 17 naman po makikita nyo. Sipin mo isang buong chapter, no? Prayer lang ni Jesus yun. Isa pa, pangalawa sa huli, yung pagdududa ni Tomas. Kagaya nga sabi ko sa inyo, nilalaglag ni John yung mga yung ibang mga disciple, no? So yung pagdududa ni Tomas, sinama niya yon. Pero alam niyo ano yan on a side note, yung pagsama ni John sa yung mga ganon, yung kasi mga nakakahiyang detalye yun di ba, na si Tomas yung ngayon santo na siya ngayon, pero back in the day, nung time ni Jesus, nagduda siya, nauga yung pananampalataya niya. Yung fact lang na sinama ni John yun, nagpapatunay yun kung gaano katotoo to. Di ba? Kasi kung pwede niyang sabihin, hindi, lahat kaming alagad, naging matapat kami sa Panginoon. Di ba? Hindi Sinama nila yung, nanginginig sila nung time na si Jesus ay nililitis na, sila, nagtatago sila. Nakakahiyang detalye yun para isama mo sa writing mo. Pero, sinama nila nonetheless. Ibig sabihin, it just proves to be yung pagiging legit ng mga sulat nila, di ba? So, yun. Pagdududa ni Tomas. And lastly, na unique sa kanya ay yung pagtatagpo ulit ni Jesus. Yung pakikipagtagpo or yung, lahat tayo familiar sa the Lord's Supper, no? The Lord's Supper. Yun nga, yung banal na hapunan. Pero ilan sa atin yung familiar sa the Lord's Breakfast? Nasa John chapter 21 yan. So, sila Peter, nakita na nila na muling nabuhay si Jesus, pero parang dahil guilty sila sa ginawa nila, ay, balik na lang tayo dun sa balik na lang tayo sa pangingisda. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, ganun ulit. Binigyan ulit sa ng miraculous catch, di ba? Na marami ulit silang nahuli. So naalala nila, si Jesus yun. Tapos pagdating nila dun sa pangpang, may naka-prepare na tinapay, tsaka isda. So alam mo yun, the Lord's breakfast, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, ang point ko lang naman dito, di ba? Ang point ko lang naman dito ay, yung Book of John, ito ay masusing pinili. Talagang handpick ni John kung ano yung mga isasama dito, kung ano yung mga kaganapan para ilarawan yung ating Savior. Para ilarawan kung sino si Jesus. Okay? So, second point, so ito nga po, una, ang Book of John, ito ay piling salaysay. Pangalawa, ang Gospel of John, ito ay salaysay na may mas malalim na kahulugan tungkol sa pagkatao at ministeryo ni Jesus. So mapapansin nyo, si John, gumamit siya dito ng mga, for the sake of time, hindi na natin i-describe lahat. Kasi sa mga next week ay pag-uusapan din naman natin. So, si John ay gumamit ng mga salita na, alam mo yun, parang mapapaisip ka kung ano yung mas malalim na kahulugan nun. Parang on the surface, parang, okay, normal. Okay yung normal na naming nakikita yan, yung mga ganyan. Pero, ano yung mas malalim na kahulugan niya? So, ito sa John chapter 1, verse 24, sabi dito,
Yan. Ako ang tagasunod na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at siya ring sumulat nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. So basically, sinasabi lang ni John na ako yung nakita ko to first hand, nakita ko siya at ako din yung nagsulat. Siya yung nakakita, siya rin yung nagsulat ng mga signs. Actually, sa English, ang ganda nung sinabi. Sa ibang gospel, sa ibang mga, sa Matthew, Mark, Luke, John, it's either ang ginagamit nila ay miracles or sa iba naman ay wonders, di ba yung mga wow, mga nakaka-wow na ginawa ni Jesus. Pero si John, gumamit siya ng specific na word. Alam niyo yung word na ginamit niya? Signs. Bakit? Grabe, sobrang ano nun. Kasi, ibig sabihin, itama niyo po ako kung mali ako, na ang sign, kapag sinabi mong sign, tinuturo ka niyan to somewhere. Di ba? Kapag nakakita ka ng, ano ba, sino dito yung mga nagda-drive, di ba? So kapag nakakita ka ng, pag may nakita ka na U-turn slot, di ba? Ibig sabihin, doon ka lang pwede mag-U-turn. Yun yung mga signs, di ba? Or kapag naglalakbay ka, o kaya may pinupuntahan ka, ganyan. Kapag nakita mo na, ay, itong sign na to nakalagay dito, San Pedro. Diba? Okay, dito pala yung papuntang San Pedro. Signs points to something. May tinuturo. So, speaking of signs, ito yung 7 signs. Except ano lang hindi kasama dito yung resurrection ni Jesus at yung pagpapakain niya sa isda. Bukod dito, merong 7 signs na pinili si Apostol Juan. Unang sign ay yung ginawa niyang wine, ang tubig. Yung tubig, ginawa niyang alak. Pangalawa, yung pagpapagaling niya sa anak ng opisyales, signs din yung tawag niya doon. Pangatlo, yung pagpapagaling sa paralitiko, yung nasa Bethesda, di ba? Yun din yung yun yung sinabi niya din doon. Signs, yung ginamit na word. Pang-apat, yung pagpapakain sa 5,000. Yun din yung ginamit na word ni John, signs. Yung paglakad ni Jesus sa tubig, signs ang tawag doon. Pang-anim, pagpapagaling sa lalaking pinanganak na bulag, yung pinag-usapan natin kanina, signs. Number 7, yung pagbuhay niya kay Lazarus. It's also called sign. So, at least sa mga nakakatuwa kasi kapag binasa nyo, hindi ka na manghuhula parang ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin nitong sign na to? Kasi yung nagpakain siya ng tao, nagpakain siya sa 5,000, ang sinabi niya doon, ako ang tinapay ng buhay. Ano yung binigay niya? Tinapay. Pero ang ibig sabihin nun, sabi niya na ako yung tinapay ng buhay. Kapag ako yung kinain nyo, hindi na kayo magugutom ulit. Pangalawa, yung sa bulag, bago niya pagalingin yung bulag, sabi niya, ako ang ilaw ng mundo. O ako ang liwanag ng mundo. John chapter 18 verse 12. John chapter 8 verse 12 pala yun. Yung kay Lazarus, nung bago niya buhayin si Lazarus, no? Sabi niya kay Martha, ako ang bumubuhay sa mga patay. Ako ang bumubuhay sa mga namatay. In English, I am the resurrection. I am the resurrection. Ako yung So, ito po, ilang keywords lang din na makikita natin sa Book of John. Una, yun yung buhay o yung life. Just, siya, as in makikita nyo siya na paulit-ulit na ginagamit ni John yung word na buhay o yung life sa English. Bakit? I think, ang ibig sabihin lang naman na dyan dito ay kailangan natin si Jesus sa buhay. Dito sa buhay na to, habang nandito tayo, kailangan natin si Jesus. At sa kabilang buhay, after netong buhay na meron tayo ngayon, kailangan pa rin natin si Jesus. Amin po ba? Liwanag at dilim, yun yung pangalawa na keyword na madalas ginagamit ni John. Sanlibutan o mundo. Ayan, for God so loved the world, di ba? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Actually, yung world, ginamit siya 78 times. Pang-apat, saksi o witnessing. Pang-lima, sugo or isinugo. Yan yung mga madalas ang ginagamit. At
oras o yung hour. Yan, madalas ginagamit ni John yan, yung mga words na yan. So, I'll go to my third point. Sabi dito, ang salaysay, ang Gospel of John, kagaya sinabi natin kanina, ito ay salaysay ng saksi. Siya mismo yung nakasaksi, nakakita ng pagkatao at ng ministeryo ni Jesus. Balik ulit tayo dun sa verse na binabasa natin. Marami pang himala na ginawa si Jesus na nakasaksihan ng mga tagasunod niya. Diba? So nakita talaga nila first hand. Nakita nila kung ano yung mga ginawa ni Jesus. So ito ay yung tinutukoy ni John, yung sarili niya. So ano yung mga evidence? Ano naman yung mga evidence na para maniwala tayo na okay, totoo nga na sila nga yung nagsulat niyan, sila yung nakakita, sila rin yung nagsulat. Una, may mga internal evidence. Isa na lang, una na doon, yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung sinama nila yung mga kahit yung mga nakakahiyang detail. Ito pa, yung pagsama nila na babae, yung unang nakakita sa kay Jesus na nag-resurrect. Nung time na yon, hindi reliable source ang mga babae dati. Actually, hindi sila binibigyan ng opportunity to speak at all. Hindi sila pwede magsalita. So yung pagsabi lang na si Mary, yung unang nakakita, parang what? Mary, babae? So ganon yung dating nun sa kanila dati. So alam mo yun, yung mga internal evidences, ito pa, si John, ano yung tawag niya sa sarili niya? Ako yung tagasunod na minamahal ni Jesus. Parang grabe yung no? Samantalang yun sa mga niya, ay si Thomas yan yung nagdududa. Yan yung nagduda kay Jesus. Ako yung minamahal ni Jesus. Yan, ganyan. So makikita natin yan sa chapter 21, verse 20, tsaka sa verse 24. Yan yung mga internal evidences. Pangalawa, meron din pong mga external evidences. Ito naman po ay mga sulat ng mga early church fathers, di ba? Yung mga naunang mga leaders ng simbahan, no? Nung mga time na ini-establish pa lang ang church. Andyan sila Irenaeus, si Tertullian, libre naman po ang Google, no? So, hayaan ko na kayo yung mag-research tungkol dito sa mga early church fathers na to. Si Irenaeus, si Tertullian, si Clement of Alexandria. So, nakakatuwa lang dito kasi though ang church fathers, madalas sa kanila ay divided sila sa iba-ibang mga doktrina, iba-ibang mga katuruan, no? Madalas sa kanila ay divided. Pero pagdating sa mga ganito, okay, we agree na si John yung nagsulat niyan. Alam mo yan? So, those are external evidences. And last point, so ang gospel, ang ebanghelyo ng Juan, ito ay sinulat upang manampalataya tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi basta-basta yung mensahe ni John. Meron siyang specific na goal. Ito yung kanina ko pa sinasabi. Hindi siya, alam mo yan, basta maniwala lang kayo kay Jesus. Hindi. Maniwala kayo na si Jesus, siya yung Kristo, siya yung anak ng Diyos, at sa Kanya magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At alam ni John, na hindi ito automatic. Hindi porket malaman natin yung katotohanan na yon tungkol kay Jesus, ay automatic na maniniwala na tayo sa Kanya. Bakit? Yung mga tao nga, nakita ng mga tao na si Jesus, binuhay niya si Lazarus. Diba? Nakita ng mga tao yun. Pero ano nangyari? Yung mga tao hati pa rin. May ibang sumampalataya kay Jesus, may ibang nagsumbong sa pare, sa mga pariseyo. Ginawa nila, sinumbong nila si Jesus sa mga pariseyo, no? Tapos, it actually, pinalala na ito yung tensyon, no? Na, ay si Jesus, dapat hulihin talaga yan. Diba? Dapat hulihin siya. Ito po nakakatawa, no? Alam na nila na si Jesus, kaya niyang bumuhay ng patay. Tapos gusto nila ipapatay si Jesus. What? Doesn't make sense, di ba? Parang, alam mo nang itong taong to, kayang bumuhay ng patay. Di ba? Tapos,
papapatay mo. Bakit? Simple lang, no? Minsan yung sin, yung kasalanan ng hindi pagsampalataya kay Jesus, hindi siya reasonable. Actually, meron akong isang, alam naman natin, no, na may mga taong atheist, mga mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi doon, may isang nagsabi na, wala akong sapat ng pananampalataya para hindi sumampalataya sa Diyos. Yung pagiging atheist, yung hindi paniniwala sa Diyos, mas matindi pang pananampalataya ang kailangan mo eh. Kasi maraming mga evidence na nagtuturo na si Jesus, siya ang Diyos. There is enough evidences. Hindi po sapat yung oras para 5 minutes na lang daw ako, sabi ni Ate Jen. Pero kung bibigyan mo pa ako ng mga 2 hours, latag natin lahat dyan. So, ayun nga, alam ni John, no? Alam ni John na hindi automatic. Just like sa atin. Diba? Alam naman natin na ito, hindi sapat eh. Ang dami ko sinabi, ang dami kong mga proof or mga evidence na nabanggit ngayon, pero hindi to automatic eh. Hindi matik na narinig nyo itong katotohanan na to, ay maniniwala na tayo agad. Kasi, doon papasok yung isang point ni John. Ano yung point ni John? Yung goal niya, isunulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo. Yung word na believe, o pagsampalataya, maniwala, ginamit siya 98 times all throughout sa book of John. At hindi lang basta-basta maniwala. Merong mga specific, merong mga tinutukoy si John. Ito yung mga dapat mong paniwalaan tungkol kay Jesus. Okay? Kaya nga natin, naalala nyo, di ba, yung last na malaking series din natin, we go through the essential ng mga belief ng isang Kristiyano. Kasi, apart kapag hindi ganun yung paniniwala mo patungkol kay Jesus, di ba? Hindi ka pwedeng i-consider as Christian. Ano ba yon? Di ba? Una, sumampalataya nga tayo kay Jesus na siya yung anak ng Diyos, siya yung tagapagligtas, siya yung Panginoon at dapat nasusunod sa buhay mo. Kung hindi yun yung paniniwala mo, sorry kapatid, hindi ka Christian. Isa pang point ni John ay sa pagsampalataya, ito ay personal. Hindi ka pwedeng pilitin. Hindi ka pwedeng, nagsisimba naman na yung anak ko. Nagsisimba naman na yung mga ko eh. Okay na yun, sila na lang. Mga kapatid, wala pong apo ang Diyos. Anak lang meron. Pero yung pagiging anak, in-offer niya yan sa lahat. In-offer niya yan para sa lahat. Isa pang, pagsunod, kasi isa yun eh. Ang pagsampalataya, ito ay naniniwala ka sa isip mo, na ito yung katotohanan tungkol kay Jesus, at kasama yung pag-obey. Sumusunod ka. Dahil ito yung pinapaniwalaan mo, sumusunod ka sa kung ano yung gusto ni Jesus na lakaran mo. We trust, we obey. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag nagtiwala ka lang, matalinong makasalanan ka lang. Di ba? Pag nag-obey ka lang, sumunod ka lang, good works lang yan eh. Hindi ka maliligtas doon. Masipag na makasalanan ka lang, no? So kailangan siya, you trust, nagtitiwala tayo, and we obey. Sumusunod tayo sa Panginoon. And lastly, patungkol sa paniniwala, base din kay John, di ba, naalala nyo kanina, pinag-usapan natin yung sa outline, di ba, may mga taong, nung nakita nila, wow, grabe, sumampalataya agad sila kay Jesus. Nung nakita nila yung amazing things na ginawa ni Jesus, sumampalataya agad sila. Pero, hanggang, nung nagturo na si Jesus na kailangan mo sumunod sa Kanya, pass na kami dyan. Alam ni John na ang pananampalataya, ito ay may umpisa, pero kailangan patuloy siya.
Parang yung buhay natin bilang Kristiyano. Diba? Hindi enough na, ay okay, sumampalataya na ako kay Jesus. Sumabay nga ako sa prayer. Nung may nag-share sa akin ng 4SL, sumabay ako sa kanya. Grabe. Napaiyak pa nga ako nun eh. Kailan yun? Last year. Tapos nun, sumunod ka ba kay Jesus? Hindi, umiyak lang ako. Hindi po. Ang pananampalataya po, may umpisa. Una, dahil sinabi ni, ano yung pagdating naman sa mga disciple, no, ano yung kanilang naging sequence, no? Una, marami sa kanila ay sumampalataya dahil kay John the Baptist, yung pinsan ni Jesus, 'di ba? Nagbabaptize kay yan. Yun yung una. Pangalawa, pero hindi enough 'yon na sumampalataya lang sila noon. Kasi kailangan ulit nilang maniwala para mangyari yung unang himala, 'di ba? Yung si Mary, dahil na naniniwala si Mary, yung nanay niya na okay, yan, kaya niyang gawin yan. Kung gawin niyo kung ano yung papagawa niya sa inyo. Pangatlo, nung buhayin si Lazarus, di ba? Kailangan manampalataya sila nun. Bakit? Ang sabi ni Jesus nun, di ba? Sabi mabaho na po yan, 4 na araw na po siyang patay. Pero sabi ni Jesus, hindi, igulong niyo yung bato. Gulong niyo yung bato. At hayaan nyo akong kumilos, di ba? They need to have faith. Nakita ni Juan, and then, yung nakita ni Juan na walang laman, nakita na ni Juan na walang laman, yung libingan ni Jesus, yung damit niya nando, naiwan. Pero si Tomas, kailangan niya munang makita. Or, yung ano daw, sabi ni Juan, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko napasok yung daliri ko sa tagiliran niya. So, ang pananampalataya po, meron po itong umpisa, pero kailangan patuloy pa rin tayong sumasampalataya sa Kanya. Yes, praise God. Purihin ang Panginoon kung tayo ay sumampalataya na. Kung sinasabi natin na we have been saved, di ba? Sumampalataya na tayo. Pero mga kapatid, gusto ko po kayong paalalahanan na araw-araw sa mga desisyon natin sa buhay, kailangan pa rin natin magtiwala sa Panginoong Hesus doon. Yung mga actions na ginagawa natin. And actually, kaya ako napapatagal. Kasi wala pa rin background music. I'm just breaking the ice, no? Si Ate Sel po talaga yung may kasalanan. Hindi ako. And ngayon, this is the point po na tatayo tayo, we will grab a partner. Preferably, hindi yung kakilala nyo. Opo, ulitin ko ulit, tatayo po tayo. Hahanap po tayo ng kapartner. At pag-uusapan natin itong mga bagay na to. Hanap po kayo ng kapartner ninyo. Sila ano po, sila ate, wala pang kapartner. Ang partner mo si ate. O yan, sige. Safe ka dyan, tol. Safe ka dyan. Tayo po tayo. Let's grab a partner. Yung tanong po na pag-uusapan natin, sino si Jesus para sa'yo? Pangalawa, sumampalataya ka na ba sa Kanya para sa buhay na walang hanggan? Kung hindi pa, bakit? Bibigyan ko po tayo ng 10 minutes to discuss and then please pray for each other po. Panalangin niyo po yung isa't isa.
Kung tapos na po kayo manalangin, pwede ko po ba kayong imbitahan? Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka po, Jesus. Aming Diyos. Aming tagapagligtas. Ang nag-iisang kayang magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa mga bagay na itinuro sa amin ni Apostol Juan. Lord, I pray, Lord, na ikaw po yung magbigay ng buto ng pananampalataya sa puso ng bawat isa sa amin ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na ipagkaloob mo po sa amin, Lord, ang pananampalataya, Lord. Praise you, God. Lord, I pray, Lord, sa mga taong may pagdududa kung sino ka. God, I pray, Lord, na nawa, Lord, ay maging sincere sila, Lord, seek God. Dahil sinabi mo sa salita mo na kung sino yung naghahanap ay makakasumpong. Kung sinong naghanap sa'yo ng totoo ay matatagpuan ka. Kung sinong kakatok ay pagbubuksan mo. Kung sinong hihingi ay bibigyan mo. Kaya Lord, humihingi po kami, Lord, ng pananampalataya sa inyo. Hindi sapat na alam lang namin yung mga facts. Hindi automatic na yung response namin sa katotohanan ay maniniwala dahil mga makakasalanan kami, Lord. Kahit alam na namin yung totoo, gusto pa rin namin ay yung tumaliwas dun sa katotohanan na yun. Kaya Lord, baguhin mo yung mga puso namin. Panahanan mo kami ng banal mong spirito. Nang sa ganon, kami is makasampalataya sa inyo. Sumampalataya na ikaw, ang Kristo, ang aming tagapagligtas. Ikaw ang anak ng Diyos at ikaw yung dapat nasusunod sa mga buhay namin. At tanging sa iyo lamang kami magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. We trust you, Jesus. Nagtitiwala po kami sa inyo. Sinasantabi namin, Lord, yung aming mga pagdududa. Doon nandyan yan, hindi mawawala ng mga pagkakataon na magdududa kami. Pero sa mga panahon na kami nagdududa, pipiliin namin na magtiwala sa inyo. Dahil ikaw ay totoo sa iyong mga salita. Purihin ka po at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lakpakan po natin ang Panginoon. Sige, bigay natin sa Kanya yung pinakamalakas sa palakpak. Palakpak na para sa Diyos. Purihin ka po. Siguro naman. Hello, good morning, new home. Good morning, ayan. Okay pa pala, okay.
Okay, tapos na kami pag-uusap, no? Sa katabi. Ayan, thank you so much po. And